So mga ka-streetwise, actually, itong si Pantaleon Alvarez nga, yung sinasabi ko nga kanina, si Pantaleon Alvarez po kasi, siya po yung dating House Speaker nga po ni Duterte. So hindi lang po nakakaalam, no? Si Pantaleon Alvarez po kasi, House Speaker po yan nung panahon ni Duterte. And then eventually mga ka-streetwise, sinibak po yan, tinanggal po yan, at meron pong kinalaman dito si Sara Duterte. At ang pinalit ni Sara Duterte bilang House Speaker nun, si Gloria Macapagal Arroyo. So ibig sabihin nun mga kababayan, may conflict naman tong dalawa na to, si Alvarez at si Sara Duterte. Pero eventually mga ka-streetwise, ang sabi ngayon ni Pantaleon Alvarez, pinaparesign niya si PBBM at ang ipalit si Sara Duterte. So di ko talaga makuha kung anong klaseng pagkasinto-sinturin itong si Pantaleon Alvarez, no. So mga kababayan, so dahil nga po sa binanggit po na yan ni Pantaleon Alvarez, so lumalabas dito, pro-China talaga si Sara. Ayun ang lumalabas dito. Pro-China talaga si Sara. Kaya pala hindi nagsasalita. Kaya naman pala na pinagtatanggol siya ng mga DDS tsaka ni Paulo Duterte na huwag magsalita kasi nga pro-China talaga. Kasi nga, ito basahin natin itong sinabi ni Pantaleon Alvarez. So sabi niya dito, okay, ito nakuha ko to sa Manila Bulletin, okay? To ease tension with China, PBBM should resign, turn over reins to VP Duterte Alvarez, says Alvarez. O yan. So sabi nga po ni Pantaleon Alvarez, para mahinto daw po or matigil yung tension nga po sa China, ang gawin daw po ni PBBM, mag-resign at ipalit si Sara Duterte. So ibig sabihin pala nun mga kababayan, kapag si Sara Duterte pala ang magiging presidente, tatahimik yung West Philippine Sea. Ayun pala yun. Ayun pala ibig sabihin nun. So bakit tatahimik? So ibig sabihin nun mga kababayan, kung ano yung ginawa ni Digong, kasi ayan na pinapalabas ng mga DDS tahimik nung panahon ni Digong, tahimik ang China nung panahon ni Digong. So ibig sabihin nun, kapag si Sara Duterte magiging presidente, tatahimik ulit ang West Philippine Sea. So syempre, anong dahilan? Bakit? Di ba? So ito, basahin natin to, no? Continue natin. Sabi dito. Okay. Alvarez, known to be close ally of former President Rodrigo Duterte, has advised President Marcos to make the ultimate sacrifice by turning over the reins of the country to Vice President Baby Sara. Alvarez, a former... Okay na yan. So sabi dito, no? I will advise the President to reflect and meditate this Holy Week. Okay, kita nyo, ginagamit na naman yung Holy Week If Jesus Christ na naman. If Jesus Christ himself made sacrifice for the people, maybe it is turn to do the same by voluntarily resigning from his position and turn over the function of the presidency to the duly elected Vice President in the person of VP Sara Duterte, Alvarez said in the statement. Okay? Sabi dito, no? For the rest of his statement, Alvarez sounded very much like the elder Duterte in that he would want the current administration to take up a more pragmatic approach to dealing with regional power, China. Okay. And then, continue lang natin, medyo mahaba to I respectfully call for our President Ferdinand Marcos Jr. To stop making decisions and actions that will further escalate the tension between the Philippines and China. Realistically speaking, we cannot compete with China in terms of military. Ayun, bobo talaga, no? We cannot compete with China in terms of military strength. We have allies and defense treaty with the US. We are 100% sure they will come to our parang tanong to We have allies and defense treaty with the US, but we are 100% sure if they will come to our defense. I don't think so, he said. Yan. So ito mga kababayan, okay, pananakot na naman to. So ako sigurado ako na ito na yung magiging narrative talaga ng mga DDS. Tatakutin yung mga Pilipino na magkakagera. Tatakutin ng mga Pilipino na hindi natin kaya. Tatakutin ng mga Pilipino na iiwanan din tayo sa ere ng mga inaasahan nating kaalyado. Ayan yun Ayan yun. So ngayon mga kababayan,
ang lumalabas dito, ang pinapalabas ni Harry Roque, ang pinapalabas ni Pantaleon Alvarez, na kapag si Sara Duterte pala ang papalit kay PBBM, mawawala yung tension. Hindi mag-escalate yung nangyayari. So, ayun ba yun? So, parang pinalabas na rin pala dito ni Pantaleon Alvarez na pro-China si Sara Duterte. Actually, mga kababayan, obvious naman eh. Kahit po na hindi na po magsalita si Sara Duterte, obvious naman po talaga na pro-China talaga yung demonyitang babae. Oo nga, di ba? Oh. So ngayon dito, sabi dito, Alvarez, who was the speaker, okay na yan. It would be better and wiser if we focus our efforts, for poverty alleviation and support services to increase the production and correspondingly the GDP. We have to address the primary societal issues of our country. Mga kababayan, tanga talaga to, no? Mga ka-streetwise, yung poverty po natin bumaba na. Bumaba na po yung poverty rate natin. At yung GDP po natin tumataas din po. Ano bang pagsasabi nito? Hindi pa pwedeng sabay? Habang nilalabanan natin yung poverty, habang pinapataas po natin yung GDP, nakikipaglaban din po tayo sa soberanya natin. Ang bobo ng narrative eh. Parang si Amy Marcos din eh. 'Di ba? Oh. And then we are even having problems with the rising and recurring illegal, ito na naman, yung droga na naman, so whatsoever, no? So, wala nang kwenta pag-usapan to. So, ngayon mga kababayan kasi ngayon, ang sinasabi lang natin dito, kapag si Sara Duterte pala ang magiging presidente, mawawala or posibleng matigil yung pagiging agresibo ng China. So, alam na natin. Alam na na kung sakali man na wag naman sana mangyari na kung si Sara maging presidente, babalik po tayo sa mga panahon na si Digong ang presidente regarding po sa mga, 'di ba, sa mga tie-up natin sa China. 'Di ba? So mga babayan, dahil nga po diyan sa sinabi nga po ni Pantaleon Alvarez, may mga nakita ako dito. Okay. So una mga kababayan, naalala nyo to, nung sinabi ni Sara Duterte, no? Sara eyes tie up with China on education, youth development. Walang yan, no? Napakawalang yan talaga, no? O, di ba? Hinihingi po natin yung statement nga po ni Sara Duterte regarding nga po sa China. Regarding po sa West Philippine Sea. Pero, tuwing merong founding anniversary, yung China taon-taon, tuwing merong Chinese New Year po yung China taon-taon, palagi po may statement nga po si Sara Duterte. At yung isa nga po sa mga statement niya, 'di ba? Sara eyes tie up with China on education, youth development. So pati pala edukasyon, pati pala kabataan, gustong i-tie up ni Sara sa China. 'Di ba? So pro-China talaga. And then mga kababayan, ang malupit dito, ito ngayon ko lang nakita to eh. Kakaupo pa lang po talaga ni Sara Duterte, nakikipag-usap na po talaga siya sa China. Ayan no. Actually nabalita pa to no, sa India pa to nabalita eh. Embassy of the People's Republic of China in the Republic of India. Mukhang hindi to nabalita sa Pilipinas eh. Na-i-post ito sa India. So ito nangyari ito January, February, March, April, May, June, July 6. So, 6 na araw pa lang na Vice President si Sara Duterte, nakikipag-usap na si Sara Duterte sa China. So, sabi niya dito, sabi sa balita, ito July 6 nga. On July 6, local time, Philippines, baby Sara Duterte met with State Councilor and Foreign Minister Wang Yi, di ba? Who was paying a visit to the Philippines upon invitation in Manila. Okay. Wang Yi congratulated Sara on her election as Philippine Vice President and conveyed cordial greetings from President Xi Jinping to former President Rodrigo Duterte. Wang Yi said that over the past 6 years,
Under the care and guidance of the President Xi Jinping, the former President Duterte, China-Philippines relations have achieved turnarounds, consolidation, and upgrading. China appreciates the Philippines for upholding the spirit of independence, safeguarding national dignity, and speeding up national development. Yan. So talagang nire-recognize talaga ng China ang mga Duterte, no? Di ba? Parang kayo nang lumalabas eh. Pero mga kababayan, sa bandang baba kasi, may nakalagay pa dito eh. Okay. Sara said the Chinese government has given strong support to the Philippines Build program and its pandemic response, and the sister cities of China have offered selfless assistance to the local government of the Philippines. So dito mga kababayan, ang sinasabi niya dito na sister cities ng China sa Pilipinas, ito po yung Davao City. Papakita ko mamaya, no? So ngayon mga kababayan, pati pala build talaga ni Duterte, kinikredit talaga ni Sara Duterte sa China. Di ba? Para sa akin, napaka-bullshit nun. Yung build po mga kababayan, ayan po ay parte po ng PPP. At yung iba po dyan ay meron po yung tie-up sa Japan tsaka sa Amerika. Ano ba yung pinagawa ng China sa build? Wala naman ah. Meron isa yung sa Binondo. Ayun, yung tulay sa Binondo. Nag-iisa. Besides dun, wala. Asan yung $1 billion na pinangako ng China para sa infrastructure? Wala. Wala, di ba? Pero mga kababayan, kitang-kita dito mga kababayan, sa statement ni Sara Duterte na, di ba yung build program ni Digong ay kinikredit niya sa China. Di ba na-content na po natin mga kababayan sa 116 ata or 119 na build program nga po ni Duterte, ang natapos lang po ata dyan 16. 16 lang. Yung iba, proposal lang. Proposal pa lang, hindi pa nasisimulan, sinama na nila sa listahan ng build. Pero ano klaseng kabullshitan to? Di ba? Wala pang isang linggo si Sara Duterte bilang Vice President, ayan na yung sinasabi niya. Sabi pa dito, fully demonstrating China's friendship and goodwill. Sabi ni Sara to the Philippine side is grateful for that. The Philippine side looks forward. Ito na, no? Tandaan nyo mga kababayan na Vice President pa lang siya dito, Okay? Sabi niya dito, the Philippine side look forward to working with China to deepen the synergy with the Belt and Road Initiative and advance practical cooperation in 4 key areas. I also serve concurrently as Education Minister. China is a great education nation. The Philippine side hopes to intensify educational cooperation with China at all levels. Ayan na, Mga kababayan, itong statement na po ni Sara Duterte, sinabi niya to nung kakaupo niya lang bilang Vice Presidente po ng Pilipinas. 119 daw silang natapos pala sa build, di ba? So mga kababayan, ito na, no? Pag si Sara naging presidente, ito na. Ayan na, lumalabas po talaga yung kulay ni Sara kapag China yung kausap. Ang tanong kasi dito, bakit hindi ito nabalita sa Philippine media at nakita pa natin to sa embassy po ng India? Nagulat niya ako kanina nung nabasa ko to. Teka lang, bakit parang hindi naman ito nabalita na may ganyan pala? So mga ka-streetwise, ang nakakatuwa pa kasi dito, noong 2023 last year, Davao renews sister city agreement with Xinjiang, China. So actually, merong 6 na sister company po, meron pong atang 6 na sister city po yung Davao City sa China. And then mga kababayan, noong 2023, ito si Baste na yung mayor nito. Pero nung nagpirmahan po ng renewal ng sister city agreement sa Xinjiang, China, si Sara po yung naka-front. Di ba dapat si Baste yan? Ayan
Vice President Sara Duterte meet with Fujian Province Governor Zhao Long in Davao City, September 28, 2023. At nakakatuwa dito mga kababayan, ito. Sabi dito, no? So ito yung renewal eh. Unang nagkaroon ng ugnayan ang Davao City sa Xinjiang habang mayor pa ako ng syudad noong 2018. Oh. According to her post, she and her brother, current Davao Mayor Sebastian Duterte, met with Fujian Province Governor Zhao Long on Thursday. And then mga kababayan, ang nakakatuwa pa kasi dito, ito eh. So bukod diyan sa anong yun, Xinjiang, no? Meron pa siya dito na ito the relationship of Davao City with two sister Chinese cities, di ba? With two sister Chinese cities prove useful not only during economic boom but also in the time of health crisis as this provided support to local government in its coronavirus disease in COVID-19. Nabubulol na ako. So mga kababayan, 2021 to. So mayor pa nito si Sara Duterte. And then mga kababayan, ang nakalagay sa baba, the sister city agreement of Davao with Naning was signed in 2007 when President Rodrigo Duterte was still mayor and was automatically renewed when it expired in 2017. So mga kababayan, 2007 pa lang talaga, madikit na po talaga si Sara Duterte sa China. Ayan no. Nakalagay na yan no. So dito mga ka-streetwise, makikita natin na ito yung glimpse. Ito po yung glimpse ng pagiging pro-China po ni Sara Duterte. So ngayon mga kababayan kasi, bukod dyan, di ba merong Naning, merong Xinjiang, meron pang Taiyan eh. Oh. Davao City signed sister agreement with Taiyan City, China. Oh. So mga ka-streetwise, ang ibig sabihin nito mga kababayan, kahit hindi na po magsalita si Sara Duterte, lumalabas po talaga na pro-China talaga siya. At ngayon mga ka-streetwise, dahil nga po sa sinasabi nga po ni Pantaleon Alvarez na kapag si Sara Duterte ang magiging presidente at papalit kay PBBM, matitigil nga po yung kaguluhan sa West Philippine Sea. So it really proves na talagang pro-China si Sara Duterte. At ang hindi ko po talaga makuha dito mga kababayan, bakit ang dami pa rin tao na sumusuporta sa babaitang ito na pro-China naman talaga? Di ba? Ang sabi pa nga ni Basti Duterte hindi naman daw po trabaho ni Sara Duterte ang magsalita regarding po sa West Philippine Sea. Kasi nga daw po, trabaho po daw yan ng DFA. Kung di ba naman tanga itong magkakapatid na to, bilang vice presidente, sumumpa din po si Sara Duterte na poprotektahan po yung soberanya ng Pilipinas kasi po, ayan po ang nakalagay sa Constitution natin. So bilang vice presidente, kailangan namin malaman kung ano ba talaga yung pinaka-stand ni Sara Duterte sa issue po na to. So ayun po 'yon, 'di ba? Pero ang pinaka-bullshit kasi dito mga kababayan, kahit po na mahal na araw ngayon, ginagamit po nila Harry Roque, nila Pantaleon Alvarez ang issue po or yung nangyayari ngayon na mahal na araw para po i-connect sa politika. So medyo bad trip talaga 'yon, 'di ba? So yun mga kababayan, so dyan po sa 921 pa nanonood, so hindi pa po nakakapag-like, palike na lang po ng video po na to, at dyan po sa team replays, ano masabi nyo nga po dito sa gusto po ni Pantaleon Alvarez na alisin or mag-resign si PBBM bilang presidente at ang papalit daw po si Sara Duterte para matigil yung kaguluhan sa West Philippine Sea. Yun. So paki-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. No? Nag-oath siya